Wala, as in walang announcement na naghihigpit, hindi pa naghihigpit yung student permit, wala pang naghihigpit nung time na yun, pero ma-vibes mo kasi biglang dadami yung tao, biglang dami ng estudyante, biglang dami ng work permits na dumadating. So pag nangyari kasi yung nabigla, malamang yan, bigla ding babawi. Hi guys! Good evening! O diba, yung mukha ko lang ang kita. Today is Saturday night. It is what time? 10:46 in the evening, Saturday. And syempre, dahil Easter tomorrow, sasalubungin natin ito ng masigabong palakpakan na may kasamang hiyawan. Yes! Dahil nga, susundo tayo sa airport. Ito ang first na ang dami naming susunduin. So usually, before, dumating yung unang-una yung pinsan ko. Hindi, una si Kuya Jojo. Tapos sumunod yung sister ko at saka yung nephew ko. So dalawa sila. And then sumunod si mami at si daddy, dalawa din sila. Tapos yung pamangkin ko, isa. So usually pa isa-isa lang yung asawa ng best friend ko, isa. So pa isa-isa, pa dalawa-dalawa yan. Ngayon, ay, bongga, apat ang susunduin natin guys. So di ba, exciting? So yan. So ang susunduin natin ngayon ay si Diche, si Ninang, at saka si Jinel, at saka si Uno. So mamaya makikilala nyo sila. Nakalimutan mo pala na si Ite, sinundurin namin. Ay, oo nga. Tapos sinundurin namin si Ite. O, diba? So, si Teacher Christine, si Ate Tin. O, kilala nyo yun. Diba? Nakakasama namin yun sa dati namin mga vlog. So, ngayon, yun nga, apat sila. Bali yung tatlo is cousin ni Kiko, sisters niya, ayan. And then, yung isa, pamangkin. Yun. Very excited kami na susunduin namin ngayon sila. At, yun nga guys, ang nangyari is, ewan ko, siguro meron kaming kung may superpowers kami, kung kami ay magiging superhero, ang superpower siguro namin ni Kiko ay nakakakita kami ng future. Wow, manghuhula. Kasi nasisense na namin maghihigpit na. So ang ginawa ni Kiko, talagang pinilit niya yung mga ate niya kahit hindi pa sila ready. Parang sabi nila, hindi pa kami ready pumunta, parang hindi pa naman kami pupunta, ganyan. Sabi talaga ni Kiko, hindi, mag-renew kayo ng passport kasi na-expire na yung passport. Mag-renew kayo ng passport, i-apply na namin kayo. Anytime na gusto niyo pumunta, makakapunta kayo. Basta ang mahalaga, meron kayong visa. Ganon. So, this happened guys before nagkaroon ng bagong rules sa tourist na hindi na siya automatic na maximum length of your passport. Usually, before kasi guys, ang nangyayari is, kung ang length ng passport mo ay 10 years yung validity ng visa na ibibigay sa'yo, multiple entry. Ngayon, ang nangyayari guys ay 1 year, 6 months, depende sa discretion ni officer. Tapos, pagdating dito, depende pa ulit sa officer kung ano yung itatatak nila sa passport mo, ganyan. So, before all that, all those new things have been announced, nai-apply namin sila ng visa at natatakan sila nung maximum length which is 10 years validity ng passport, multiple entry yung tinatak sa kanila. So sobrang malaking blessing kasi anytime na kailanganin, gustuhin na makapunta ng Canada, meron silang mga valid na mga visa. So ang na-apply namin, silang tatlo, yung pinsan ni Kiko, yung pamangkin ni Kiko, at saka si Teacher Christine din, nahabol namin sila dun sa dating policy na ganon. So anyway, na-share ko lang sa inyo. So pag meron kaming mga tips sa inyo na guys, feeling namin ganito, feeling namin talaga ganyan, although always give it parang bang tawag nila doon, parang treat it with a grain of salt, parang ganyan yung sinasabi nila, diba? Parang although hindi kami sure, minsan yung feeling namin talaga ay kasi mararamdaman mo yun sa galaw eh. Pabagal ng pabagal yung processing. Naku, pakunti ng pakunti yung na-approve, parami yung na-disapprove. Bakit ganun? That time wala talaga announcement. Wala, as in walang announcement na naghihigpit, hindi pa naghihigpit yung student permit, wala pang naghihigpit nung time na yun, pero ma-vibes mo kasi biglang dadami yung tao, biglang dami ng estudyante, biglang dami ng work permits na dumadating. So pag nangyari kasi yung pag nabigla, malamang yan, bigla ding babawi. So yun yung mararamdaman, ewan ko, lahat siguro naman ng nasa Canada, mararamdaman yung gano'n na, pahigpit na ulit. Then, there will come a point na mararamdaman mo rin na, magsisimula na ulit ang magluwag kasi kailangan na ulit nila ng workers, ganyan. So anyways, for now, ayun, so pagka may mga tips na ganyan, hindi lang nanggaling sa amin, kundi galing sa ibang mga galing sa ibang mga nandirito sa Canada. Minsan talaga yung feeling ay sundan natin yung ating feelings, gut feeling, yan. Trust your instincts, kumbaga, yan. So anyway, ngayon papunta na nga tayo ng airport. Ayan si Vivory, nanonood siya ng kanyang Miss Che. Madilim, hindi siya makita. And ayun, ang mangyayari nga guys, kasi dito sa aming Outlander, ano tawag dito? Mitsubishi. Mitsubishi, nabigla ako, parang di ko alam.
Dito sa Mitsubishi Outlander namin, ang kasyang tao ay 3, 4, 5, 6, 7. So 4 sila plus kaming tatlo, 7 naman. Pero yung mga maleta nga, syempre hindi nakakasya. So mamaya ang gagawin natin guys is magsasakay si Kiko, dito si Vibe kasi meron siyang car seat dito. And then magsasakay siya ng tatlo. And then kung ilan nakakasyang maleta dito. Hindi namin natanong kasi kung ilan yung maletang dala nila. So depende kung ilan yung extra, baka mag-van kami or kung kakasya naman sa normal na taxi, itataxi na lang namin. But kung hindi, kukuha tayo ng mas malaki para ma-fit lahat ng ating mga maleta. Actually, if you want ko, naisip ko lang, mag-van na talaga ako para maluwag kayo dito, hindi rin mahirapan humatak tong Outlander. Hindi naman sa mahihirapan humatak, pero kumbaga, pati mo mahihirapan yung sasakyan, ganun, magta-taxi ka na rin naman. No? Yeah. So, tingnan natin mamaya kung anong ganap. Depende kung ilan yung maleta nila. Ang inalaw kasi sa kanila guys, so 4 adults, actually 3 adults, 1 child, pero full na rin yun kasi parang nasa 14 na ba siguro, 15, 16? 15. Okay. So, ang ano nga natin guys is, ang inalaw sa kanila, Eva Air, Philippines to Taiwan, Taiwan to Vancouver, then Vancouver to Edmonton. Yung last leg of the flight is WestJet na siya. So, ang inalaw sa kanila is 2 check-in luggages, 23 kilograms each, plus 1 hand carry, and then 1 personal item. So, usually guys, ang hand carry 7 kilograms, depende sa airline. Yung iba, as long as you can lift it to your cabin, pwede siya kahit gano'ng kabigat. May mga gano'n ng mga airlines, basta kaya mong buhatin. Usually naman hindi sila nag-check ng timbang, pero just to be sure, merong iba na nag-check. Hindi ko alam kung ano yung mga airlines na nag-check, pero may ibang nag-check na remember ko yung sister ko, tinimbang yung kanilang hand carry. So usually 7 kg para safe. And then yung personal item is walang specific weight, but it has to fit underneath the seat. So dun sa front seat seat in front of you, kailangan mag-fit siya dun sa ilalim. So yun. Ay, oo, ito guys. Ito kami naninibago. Actually, kahit nung nag-fly kami going home to the Philippines and nag-fly kami going to Chicago, naninibago ako kasi parang Pilipinas feels na you have to leave your home. Kung, di ba, syempre pag mag-fly ka 3 hours before the flight, if it's international, kailangan nandun ka, tulog si Vibe. 3 hours before the flight, dapat nandun ka na pag international. So usually kasi sa PEI, ang airport namin sa PEI guys, literally nasa likod ng bahay namin. Kailangan, syempre wala siyang gate na galing sa amin mismo. Pero, so yun, lalabas kami ng kanto, papasok kami sa kabilang kanto. So, 5 minutes nandun na kami. So, usually makikita namin pag naglaland na yung airplane, kung may susunduin kami, paland na sila, sibat na kami noon. Ganon kabilis. Kasi nga, literal na nasa likuran lang namin yung airport. Pero this time, dahil nga nasa north end kami ng Edmonton, and yung airport ng Edmonton ay nasa south end. Actually, weird enough, ang Edmonton International Airport ay nasa Leduc. Tama? Nisku or Leduc. Which is, kumbaga sa PEI, Charlottetown, ang airport ay nasa Cornwall, gano'n, or Stratford. Nasa labas siya ng Edmonton. Pero anyway, so yun, ang biyahe namin, thankfully dahil may Henday, so Henday is a ring na nakasurround sa Edmonton. So basta malapit ka sa Henday, malapit na lahat. Literal, totoo talaga yun. So from north end to south end, matatravel mo siya in 30 minutes through Henday pag hindi peak hours. Kasi pag peak hours, may konting traffic jam sa Henday. So ngayon, umalis kami kanina, anong oras ko sinabi? Umalis tayo? Ay, hindi na pala. Anyway, basta yun, nasa 30 minutes yung biyahe namin. Ngayon, nasa Henday na kami. Panibago lang kasi kailangan namin mag-travel way in advance, especially if departure. Kasi nga, hindi mo masasabi kung yung mga peak hours, biglang traffic, may accident like yung pag-uwi namin sa Pinas. Grabe, sumingit si Kuya Dennis noon kasi nga, may nagka-accident yata nung time na yun. Tapos, parang yung hours, parang peak hour siya. So, may konting jam. So, yun. Kailangan talaga is plan ahead. So, kung 30 minutes yung travel, siguro 1 hour before the 3 hours. So, magiging 4 hours before the flight. Kailangan malis ka na sa bahay. Ganon siya. Tapos guys, yung connecting nila parang 2 hours lang yung layover sa Taiwan, 2 hours lang din yung layover sa Vancouver. Unfortunately, nagkaroon ng delay sa Taiwan ng almost an hour, no? Almost an hour silang na-delay sa Taiwan. And then, good thing, syempre, usually naman, sa experience namin, when flying, talagang ang landing, unless merong air traffic, mas napapaaga talaga siya. So, kahit yung kuwari, Toronto to PEI, usually talaga yan kahit nakalagay na ang
land ay 10:30, nagla-land yan mga 10, gano'n. Hindi ko alam kasi kasero ba yung mga driver dito. Basta walang air traffic, mabilis silang nakaka-land. So good thing na kahit na almost an hour delayed yung flight, nagbaba sila 30 minutes late lang. So parang hindi naman gano'n kabongga. Pero dahil nga na 30 minutes late sila, yung 2 hours na layover nila, naging 1.5 hour na lang. So talagang mamaya, kakamustahin talaga natin kung ano ang lagay ng panahon. Kasi balita ko ay tumakbo daw sila. Tumakbo daw sila. So tingnan natin mamaya kung anong ganap. Pero yon, gladly ay umabot naman sila sa kanilang next leg, sa last leg ng flight nila, which is Vancouver to Edmonton. 1.5 hour nga lang yung flight. Ang land nila dito sa ang land nila dito sa Edmonton ay 11:56. Kita nyo naman guys, napaaga pa. Di ba dapat 12 plus na yun? Yeah, dapat ang expected namin ay parang Sunday na ng madaling araw yung pick up namin sa kanila. Pero napaaga pa ng konti. Pero ganoon na rin yan, midnight. So yun, napakagandang salubong ng ating Easter Sunday. Ayan. Kaya naman sa inyong lahat guys ay happy Easter. Ayan. So tomorrow magsimba tayo and pwede na ba kumain ng meat pag ganun? Pasko di ba? Pasko ng pagkabuhay. Yeah. So makakain na tayo ulit ng meat. Kaya ang kinain lang namin tinapay. Pero at least kumain kami. Kumain kami ng tinapay for dinner. Hapon din ay itlog at kanin. Mahaba na tong video na to. Kita-kits na lang tayo mamaya and samahan nyo kami sa aming pagsundo. Bye-bye! Hi! Warriors in 5. Kamusta, Richie? Okay lang. Hello. Kamusta po ang biyahe? Kamusta ang biyahe? Kamusta biya? Tanan! Hi! Pagod. Dapat pala dito ang dapat pala dito ang angle. Ayan. Pasok po! Sabi ni Baby. Hello, Baby. Pasok po! So cold.